We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, consolidation ng mga traditional jeepney pinalawig ng 3 buwan. Ang detalye ng balitang yan ihahatid live ni Joan Punsoy. Joan? Chris, mabibigyan nga ng pagkakataon ang mga jeepney operator na makianib sa mga korporasyon at kooperatiba sa extension nga ng deadline ng application ng consolidation para sa PUV Modernization Program. Pinalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang deadline ng consolidation ng mga traditional jeep sa bansa. Mula sa orihinal nitong deadline noong nakarang taon, muli itong pinalawig ng 3 buwan. As per pronouncement po natin with our President po last night, bali may extend po yung application for consolidation until April 2024, the end of April 2024. So with that po, that is to encourage po yung mga gusto pa po na mag-join na mga individual operators na naabutan po ng deadline noong December 31, 2023 po. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nasa 76.8% ng consolidated ang mga jeepney unit sa Rehiyon 1. Katumbas ito ng 4,664 na bilang ng jeep. Based on our meetings po with the central office, naglagay po sila ng baseline po last time. So, ang nabanggit po natin dito sa Region 1, at least 75%. So that was last year po, ma'am. With that, naabot naman na po natin, no? Even exceeded doon sa projection po natin before. Kung ang probinsya naman ng Pangasinan ang pag-uusapan, mula sa mahigit 3,400 na traditional jeep, 95% na rito ang consolidated. Patuloy ang paghikayat ng Autopro 1 Pangasinan sa natitira pang jeepney operator na makianib sa kooperatiba para ipagpatuloy pa rin ang kanilang pamamasada. Well, may mga maganda kasing part ng consolidation. No, unang-una yung parang corporation style. So, okay kami doon. Kaya lang siyempre, after consolidation, ang susunod na yung pagbili ng modernized vehicle. Medyo dyan tayo mahirapan. Dahil sa extension ng deadline ng consolidation, hindi na rin matutuloy ang sanay unang bugso ng panghuhuli ng unconsolidated jeep sa Pebrero. Ayon sa DOTR, wala nang ipatutupad na extension sa aplikasyon ng consolidation pagkatapos ng April 30, 2024 deadline. Chris, sa kabuuan ay merong 6,098 jeepney units, authorized jeepney units sa buong Rehiyon 1. Kung susumahin, nasa mahigit 1,400 jeepney units na lamang ang kailangang i-consolidate. Natanong rin natin ang LTFRB Region 1, sakaling hindi nga nila makamit itong 100% na consolidation sa mga natitira pang jeepney units. Ayon naman sa kanila, hindi naman daw magkukulang nga itong mga bilang na masasakyan o mga jeep na iikot sa rehiyon sakaling nga hindi napapayagan pang makabiyahe itong mga unconsolidated na mga jeepney units. Sa katunayan, meron ng 333 na modernized jeepneys na umiikot sa iba't ibang probinsya sa Rehiyon 1. At dahil ayon na rin sa DOTR, wala na extension ay patutupad after nga nitong April 2024 na deadline ng application ng consolidation para sa PUV Modernization Program. Ibig sabihin nito, Chris, uumpisahan na rin ng LTO itong panghuhuli nga sa mga unconsolidated na mga jeepneys o mga jeepney operators and drivers na papasada pa rin after nga ng deadline dahil maituturing na rin daw na violation sa pasong prangkisa nga itong kanilang pagiging paglabag. Sa ngayon rin, Chris, ay inaantay pa ng LTFRB Region 1 itong iba pang guidelines kaugnay naman sa pagpapalit ng mga traditional jeeps. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Mga poso na pinagkukuhanan ng tubig sa ilang barangay sa Mangaldan, Pangasinan, wala nang nailalabas na tubig bunsod naman ng El Nino.
May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Minsan, hindi raw natuyuan ang poso na ito na ginagamit ng pamilya ni Mang Carlos sa barangay Maasin, Mangaldan, Pangasinan. Ang tubig mula sa poso ang ginagamit nilang inuming tubig. Ginagamit din nila ito sa paglalaba at pagluluto. Pero ngayong buwan lang, nagulat sila dahil wala nang lumalabas na tubig sa kanilang poso. Maging ang poso ng kanilang kapitbahay, wala na rin lumalabas na tubig. Hinala nila, epekto ito ng nararanasang El Nino. Malaking perwisyo sa amin kasi doon kami kumukuha ng inumin namin. Dahil walang tubig sa poso, nakikigib na lang muna sila sa ibang kapitbahay na may koneksyon sa Mangaldan Water District. Sa ngayon, wala namang nakikitang problema ang lokal na pamahalaan. Maliit na porsyento lamang ang nakadepende sa poso o deep well. Nakahanda rin ang Mangaldan Water District sa epekto ng El Nino. Wala naman daw magiging problema sa supply dahil may mga karagdagang pumping station na binubuksan ng MAWAD. Target ng Water District na magkaroon ng pumping station ng bawat barangay. Tsaka hindi lang po ganon, kung hindi naman po pumping station, baka sakaling yung tangke, sarili nilang tangke. Actually, yung target ng Water District for the next 10 years is lahat ng barangay. Samantala, sa datos ng Center for Health Development Ilocos Region, as of 2021, nasa 53.46%, katumbas ng 64,120 na pamilya sa Region 1 ang nakadepende pa rin sa deep well bilang source ng inuming tubig. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. 3 ang patay habang 26 ang sugatan ng salpukin ng pampasayrong bus ang 5 sasakyan sa Dinalupihan, Bataan. Tutukan sa report. Humandusay sa kalsada ang ilang katao matapos salpukin ng isang pampasaherong bus ang kanilang mga sasakyan pasado alas 7 kagabi sa Olongapo Gapan Road, Barangay Bangal, Dinalupihan, Bataan. Ayon sa punong barangay ng Bangal, inararo ng bus ang mga nakaparada at mga kasalubong nitong sasakyan matapos umanong mawalan ng kontrol ang driver. Galing City of San Fernando sa Pampanga ang bus at papunta sana sa direksyon ng Olongapo City. Bago po sila nagbanggaan ng pampasaherong jeep na Dinalupihan, galing din ng Olongapo, papuntang Dinalupihan. Meron na pong mga nasagasaang single na motor. Isa rin pong tricycle na nakaparada, isang L300 pa na puti, at isang kasalubong din na tricycle. Nakita niya na yung minibus parang nag-overtake kasi merong isang doon na iniwasan niya, isang truck. Tapos yun, nahagip sila. Tumalsik siya. Pagkatalsik niya, nakita niya yung sinasakyan niya nakaladkad nung minibus. Sa ulat ng Bataan Police Provincial Office, sa sobrang lakas ng impact, dinala sa ospital ang nasa 29 na katao kung saan 3 rito ang nasawi. Kabilang ang 2 babae at 1 lalaki. Lubos ang pagdadalamhati ng mga naulilang pamilya ng mga namatay na biktima. Nananawagan sila ng hustisya para sa mga namayapang kaanak. Nahaharap ang driver ng bus sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries and damage to properties. Wala pa siyang pahayag. CJ Torida, One North Central Luzon. Pinutol naman ng Ilocos Norte Electric Cooperative ang linya ng kuryente sa Carnaval at Baratillo sa Laoag City dahil sa umano'y iligal na koneksyon. Tutukan sa report ni Gab De Luna. Dismayado ang mga negosyante at operators matapos putulin ng Ilocos Norte Electric Cooperative ang umano'y iligal na koneksyon ng kuryente sa Carnival at Baratillo sa Laoag City, Ilocos Norte. Ito'y matapos mapag-alamang nakakonekta ang linya ng kanilang kuryente sa submeter sa lugar nang walang pahintulot ang INEC. Ayon sa mga Carnival operator, taon-taon nilang ikinakabit sa mga submeter ang linya ng kuryente at wala raw sumisita sa kanila. Sana makonect na ma'am yung nating kuryente para dire-diretso na yung operate ng Carnival at saka yung Baratillo din. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamunuan ng INEC, ngunit sa kanilang official statement na pinost sa social media, pansamantalang pinutol ang koneksyon para sa seguridad ng mga pumupunta sa Carnival at upang makaiwas sa overload. Labag din daw ito sa RA 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lights or Materials Pilferage Act of 1994. Sa ngayon, gumagamit ang Carnival at Baratillo ng mga generator sets upang may pagpatuloy ang operasyon nito. May kuryente na kami, di mas maganda. Makakatipid kami sa gastos. Ayon sa Carnival Operations Manager, nakatakda silang makipag-usap sa pamunuan ng INEC para maayos ang problema. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, One North Central Luzon.
Samantala, ilang magsasaka sa mga napapatubigang taniman sa Calasiao, Pangasinan nakatakdang mag-ani ng palay sa darating na Marso. Sudan sa ulat ni Russell Simorio. Nanggagaling sa Sinukalan River ang tubig sa irigasyon na dumadaloy sa Barangay Bud at Kabilukaan sa Calasiao, Pangasinan. Maswerte kung tutuusin ang mga magsasaka sa mga barangay na ito dahil hindi na kailangan pang gumamit ng water pump sa gitna ng nararanasang El Nino. Sa unang linggo ng Marso, nakatakdang mag-ani ng second cropping ang mga magsasaka. 200 kaban ng palay ang inaasahang maaani ni Mang Jose sa mahigit 1 ektaryang palayan. Sa ngayon, sa second crop, maganda yung tanim namin ngayon kasi sagana kami sa tubig. Saka yung pagmatamban namin, baka masyurtin kami ng presyo ng palay, makakabawi kami. Umaasa ang mga magsasaka sa mataas na buying price ng palay. Ayon sa Sinag, pumalo na sa 28 hanggang 29 pesos ang buying price ng palay ng mga private trader. Ito rin ang dahilan ng mataas na presyo ng bigas sa merkado. Pag-deliver sa miller, umabot ng 32 pesos yung palay. This is equivalent to around 51 and 60 centavos kung magiling na ito sa miller. Mahigit 480,000 na kaban ng palay ang target ng NFA Pangasinan sa Palay Procurement Program ngayong 2024. Pero ngayon pa lang, pahirapan na raw ang pagbili dahil sa mababang presyuhan ng ahensya na nasa 19 pesos per kilo at dagdag na 4 pesos na buffer stock incentive. Nahihirapan po kami bumili kasi mas mataas po ang prices sa mga palay traders. As of this date, wala pa kami nagbibiling palay for the month of January kasi talagang mataas yung price. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala mga kapuso, maagang Valentine vibes ang hatid ng mga heart-shaped na parol sa Angeles City. Spread the love sa City of Angeles sa mga pula at puting parol na isinabit sa mga major highways at iba pang lansangan sa syudad. Ayon sa City Government ng Angeles, layo ng maagang pakulong ito na mag-attract ng mga turista at ipakilala ang galing ng mga Anghelenyo sa paggawa ng parol. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Bangkay ng lalaki natagpuan sa Pantal River sa Dagupan City. Nakatutok si Joan Punsoy. Natagpo ang palutang-lutang sa Pantal River ang bangkay ng 61 taong gulang na lalaking tubong barangay Tapwak, Dagupan City. Ayon sa otoridad, may kasama ang biktima na namamangka sa ilog at nagkayayaan umanong maligo. Naunang tumalon ang kanyang kasama. Sumunod daw ang biktima pero hindi na nakaahon. Hinihinalang nasa impluwensya ng alak ang biktima. Kinukuhanan pa ng pahayag ng GMA Regional TV News Team ang kaanak ng biktima. Tumalon yung kasama niya sa bangka. Ngayon nung pagkatalon niya, sumunod naman yung matanda. Ngayon nung sumunod, nagsisigawan na sila dyan na. Yung tao sabi nila. Ngayon habutin sana nila, lumubog siya. Nakahandusay at wala ng buhay nang matagpuan ang 67 taong gulang na lalaki sa isang konkretong kanal sa Sitio Turod, Barangay Alangigan 2nd, Candon City, Ilocos. Tayo nakita na hulog ito dahil possible na dahil nga lasing ito. Huling nakita ang biktima noong January 21 na naglalakad umanong lasing sa covered court ng Barangay Santo Tomas patungo sa kanilang barangay. Nakitaan ng sugat sa ulo ang biktima na posibleng nakuha sa pagkakahulog sa kanal. Hinihintay pa ng pulisya ang resulta ng medical report ng biktima. Ngunit ang pamilya, kumbinsidong walang foul play sa insidente. Hindi na nila papa-autopsy yung cadaver. Nag-execute sila ng waiver. Pero nakita man ng family na walang foul play ito kaya hindi nag-execute sila ng waiver. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Patay ang 2 lalaki matapos na magsaksakan sa Upper Laya Extension, Barangay Poblacion, Mariveles, Bataan. Sa investigasyon ng PNP, magbilas ang 2 na magkasama pang nag-inuman. Nagkapikunan daw ang mga ito na nagresulta sa saksakan. Dinala pa sa ospital ang 2 pero hindi na sila umabot ng buhay. Wala pang pahayag ang kanilang mga kaanak.
Nabanggit yung mga past nila na dispute na uwi sa saksakan. Yung suspect natin, sinaksak na itong victim sa liig. Kaso, mas malaki kasi ang katawan nitong victim, nagpangbuno sila. Nasunog ang bahay sa Mangaldan, Pangasinan dahil naman sa napabayaang sinaing. Nakaalerto si Jasmine Gabriel Galban. Tinupok ng apoy ang isang bahay sa Mangaldan, Pangasinan. Sa investigasyon ng otoridad, nagsasaing ng kanin ang caretaker ng bahay. Lumabas daw ito sandali para bumili ng ulam. Pero dito na raw sumiklab ang sunog. Pagbalik niya po dun sa bahay, nagulat siya kasi malaking sunog na po yung nabutan niya, ma'am. Mabilis sa tinupok ng apoy ang bahay na gawa sa light materials. Muntik dinadamay ang katabing bahay. Nasunog ang ilan sa appliances ng katabing bahay. Yung main, tapos, bakit bigla walang ilaw? Sabi nung kapatid ko. Tapos, umano kami dito, usok na. Yun, kaya tumakbo kami dito. Yun. Ngayong Enero lang, 4 na insidente na ng sunog ang naitala sa Mangaldan. Panawagan ng BFP sa publiko na magdoble ingat para makaiwas sa sunog. Iba yung pag-iingat po, yung palagi po naming pinapaalala dito po sa BFP Mangaldan. Iwasan po natin yung mga pwedeng maging sanhi ng sunog. Tinupok din ng apoy ang isang bahay sa barangay Nadungan, Gataran, Cagayan. Sinubukan pang apulain ng mga residente ang sunog pero mabilis na kumalat ang apoy. Nailigtas sa sunog ang isang senior citizen na may-ari ng bahay. Inaalam pang sanhi ng sunog. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Dinagdagan ng manpower ang ginagawang Kalasyaw, Mangaldan, Dagupan Circumferential Road para daw mapabilis ang konstruksyon. Sundan sa report ni Russell Simorio. Bumilis ang konstruksyon ng Circumferential Road sa bahagi ng Barangay Bud, Kalasyaw, Pangasinan. Aabot na sa 1 kilometro ang sementado. Ayon sa assistant foreman ng proyekto, nagdagdag ang contractor ng manpower. Mula sa 15 construction workers, nagdagdag pa ng 8. Target na matapos ang kalsada mula Barangay Bud hanggang Barangay Anolid sa Mangaldan sa Pebrero. Kanya-kanyang tuka po. Halimbawa ako, inahandilan ko yung magpuporma. Yung iba, nag-ano ng widening ito para mabilis. Ang Circumferential Road ang magdurugtong sa Kalasyaw, Mangaldan at Dagupan City. Nasa 150 million pesos kada taon ang inilalaang pondo ng DPWH sa proyekto na inaasahang matatapos sa 2025. Inaasahang mas mapapabilis ang biyahe ng mga motorista, lalo na ang mga nagbabagsak ng produkto sa mga nabanggit na lugar. Malaking bagay na ginawa nilang daan dito, sir. Kasi iwas traffic, saka mabilis ang oras mo pagka punta ka ng Dagupan. Kung doon dadaan, sir, sobrang traffic sa Kalasyaw, Dagupan. Puspusa na rin ang konstruksyon ng interior road na kukonekta sa Circumferential Road. Makikinabang rito ang mga residente ng Bud at Kabilukaan. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North, Central Luzon. Samantala, tukoy na raw ng mga opisyal ng barangay ng ginawang Mangkayan, Benguet ang ilang nagtatapo ng basura sa gilid ng kalsada na bahagi ng barangay. Sa isinagawang clean-up drive, nadiskubre nilang ang mga basura o kung kanino galing ang mga basurang ito dahil sa mga nakasulat na pangalan at lugar. Ang ilang galing pa raw sa barangay ng kalapitbayan ng Bugyas. Ayon kay Barangay Kagawad Andrew Paulino Jr., ipatatawag nila sa barangay ang mga natukoy na may-ari ng mga naturang basura. Nakita natin na maraming basura na nilagay lang sa gilid-gilid ng ating national highway. Sana po gawin nyo ng tama yung pag-saayos sa basura nyo. Patuloy na lumalaban sa buhay ang 15 anyos na binatilyo na 4 na taon nang may cancer. Ito'y sa tulong ng pagguhit at pagpipinta. Atin siyang kilalanin sa report. Makulay, masaya at puno ng pag-asa. Ganito ang tema ng painting na gawa ng 15 years old na binatilyong si Prince mula Candaba, Pampanga. Pero lingid sa kaalaman ng marami, sa likod ng makukulay at masasayang painting, may isang masalimuot na kwento si Prince. Higit 4 na taon na kasing nakikipagsapalaran sa bone cancer si Prince. Naputulan na rin siya ng kanang balikat. Matapos lumaki at maging tumor, ang inakala lang nilang simpleng bukol. Sobrang bigat po, ma'am.
Sobrang sakit sa isang magulang na makita ang isang anak na ginugupo ng sakit. Tapos ikaw na magulang po, wala kang magawa. Kung pwede lang pong kunin mo yung sakit niya, kaya lang hindi mo nga po makuha. Napakasakit. Pero sabi nga nila, walang imposible sa taong porsigido at may pananalig sa Diyos. Sa kabila ng kanyang sakit, sinusubukan pa rin ni Prince na mabuhay ng normal, na nag-aaral para maabot ang pangarap. Gamit ang kanyang talento, gumuguhit at nagpipinta si Prince kasama ang kanyang ina para may panggastos sa kanyang chemotherapy. Pasyon ko po yung sarili ko po. Dahil po marami pong mga batang walang buhok po dahil po sa sakit po nilang cancer po. Maraming salamat po sa lahat po ng bumibili po ng painting ko. Malaking tulong po para sa akin po iyon sa pagpapagamot ko po. Ayon kay Prince, inspirasyon niya sa kanyang mga likha ang kanyang kalagayan na sa kabila ng lungkot at hirap ay kaya pa ring ipakita ang ganda ng mundo sa kanyang mga mata. Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pasintabi po mga kapuso, ilang alagang kambing sa Abra ang natagpo ang patay at wala ng lamang loob. Tutukan sa report. Naalarma ang ilang residente sa San Juan Abra kaugnay sa pagkamatay ng 4 na kambing sa magkahiwalay na barangay sa bayan. Isa na rito ang alagang kambing ng chairman ng Barangay Kulyong kung saan makikita sa video na nawakwak ang tiyan nito at nawawala ang atay at puso. Sa katabing barangay ng Abualan, nawakwak din ang tiyan ng isa pang kambing habang ang 2 pang kambing, mga ulo lang ng mga ito ang iniwan. Ay, awan adam mo, sir, nga kinaramid ng no aso kasi hindi mamati. Itinali na ng mga residente ang mga alagang hayop malapit sa kanilang mga bahay. Nagkaalerto ang mga opisyal ng barangay lalo na sa gabi. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente. May sakit kitaan mi, baka kiti may sanga baka kiti aso nga diti kasit gan aso nga medyo agmauyong nga aso ngem kitaan mi pailaeng no adaman tinakakita nga. Nagkarating na sa Municipal Agriculture Office ang insidente at mayroon na raw ganitong insidente noong nakaraang mga taon at aso ang itinuturong may gawa. Pero hindi niya makumpirma kung aso rin ang may kagagawan ngayon. Vigilante da kumakan masapol ang maduktalan no anya nga talaga iti nagkaanta narigat mo jay agibagbaga tayo tihaan gam nga isod. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Nagsagawa naman ng wreath-laying ceremony ang Ilocos Norte Police Provincial Office bilang pag-alala sa kabayanihan ng mga tinaguriang SAF 44 ng PNP. Matatanda ang January 25, 2015 nang mapaslang ang SAF 44 sa anti-terrorism operation na Oplan Exodus sa Mamasapano, Maguindanao. Inalala ang katapangan ng mga itinuturing na bayani at binigyang pugay ang kanilang sakripisyo para sa bayan. Dumalo sa naturang aktibidad si Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz. We had to sacrifice 44 lives of our police heroes para manatili yung ating demokrasya and of course the government that we have now na nasundan ng maraming saints na malaki rin ang naging contribution ng ating kapulisan. Mga kapuso, walang sama ng panahon pero malalakas na ulan ang inaasahan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagbabalik kasi ang pag-iral ng shear line kasabay ng patuloy na pag-ihip ng amihan. Dahil sa amihan, kabilang sa mga pinakamababang temperatura na naitala ngayong araw ang 12.6 degrees Celsius sa Baguio City at 14.8 degrees Celsius naman sa Basco, Batanes at La Trinidad, Benguet. Magiging maalon at delikado pa rin pabalaot sa malaking bahagi ng Luzon at ilang baybayin ng Visayas. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng mga kalat-kalat at mahinang ulan sa Apayao, Cagayan, La Union, Benguet, Isabela at Aurora. Posible ring ulanin ang ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at ilang panig ng Mindanao. Sa iba pang balita, pagkakaroon ng galis sa mga alagang aso tinututukan ng Dagupan City Veterinary Office. Ang detalye sa report.
Bahagi na raw ng pamilya ni Dina mula Barangay Karanglaan, Dagupan City ang kanyang mga alagang aso. Nakakapagtanggal din sila ng mga ng stress pag nakikita namin sila, pag makikita mong andiyan na sila. Tapos lalong-lalo na pag talagang alaga mo, kahit malayo ka pa, paparating ka pa lang, hinahabol ka na nila na sinusundo. Gaya raw ng isang tao ang pag-aalaga sa kanyang mga aso. May maayos na tirahan, bibigyan ng tamang pagkain at pinapaliguan din. Importante raw ang pagiging responsible pet owner ayon sa Dagupan City Veterinary Office para sa kalusugan ng mga alagang aso at para makaiwas sila sa sakit. Bukod sa mga kilalang sakit sa mga alagang aso, isa rin sa tinututukan ng City Vet ang pagtama ng galis sa mga alagang aso lalo na ngayong mainit na panahon. Yung scabies po na sinasabi natin or galis sa aso, yun po yung galis sa ating mga alagang aso na pwedeng matransfer po sa atin. Yun po yung nangangati po yung mga tao, yung mga balat natin, nagkakaroon po ng sugat-sugat. Naipapasa ang sakit kapag nakahalubilo ng aso ang isang asong meron ng galis. Nakukuha rin daw ito lalo na kapag hindi malinis ang kapaligiran at hindi madalas napapaliguan ang alagang aso. Madalas po yan ma'am, makikita nyo po as in talagang ginagalis na po sila, nauubos yung balahibo nila, tapos kamot ng kamot. Makikita nyo po yung tenga nila talagang parang nagka-crust or yung parang namamaga. Pag hinintay nila na talagang maging puro balat na lang yung aso nila, ang hirap na pong gamutin or matagal na po yung gamutan. Karaniwang naitatala ng City Vet ang kaso sa mga remote areas na hirap may pakonsulta at may paggamot ang mga alagang aso. Kaya nagsasagawa ng remote medical mission ang tanggapan para magamot ang mga ito. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Joan Ponsoy, One North Central Luzon. Good news naman sa ating mga kapuso dahil matapos ang matagumpay na concert ng Queendom Live, mapapanood na natin ng libre sa telebisyon ang pinag-usapang concert. Abangan ng mga top caliber kapuso performers na sina Rita Daniela, Jessica Villarubin, Thea Ashley, Marian Osabel, Hannah Priscillas at Asia's Limitless star Julianne San Jose sa kanilang Vocal Power Showdown sa Queendom Live, the TV special. Abangan ang mga soul-steering anthem at heart-pounding pop hits. Bukas po yan, Biyernes, 9:35 p.m. sa GMA. Grand Parade ng Longganisa Festival 2024 ng Vigan City dinagsa ng mga manunood. GMA Regional TV nakibahagi rin sa parada. Tungo yan sa report ni Ivy Hernando. Napuno ng tao ang kahabaan ng Quezon Avenue sa ginanap na Grand Parade ng Vigan City Fiesta and Longganisa Festival. Halos sinakop na ng mga manonood ang kalahating linya ng kalsada para makisaya sa pista. Kasama sa parada ang iba't ibang ahensya ng gobyerno mula sa city government, provincial government, iba't ibang sektor sa lipunan, mga organisasyon at mga media. Kaisa rin sa parada ang GMA Regional TV. Dito kay Ryan Minukwa nga Fiesta Tibigan na talaga na naragsak. Nagsimula ang parada sa Quezon Avenue at umikot sa Liberation Boulevard hanggang Quirino Boulevard na inabot ng halos 4 na oras. Everybody loves to participate even without any financial reward. Malaki raw ang kontribusyon ng mga ahensya at iba't ibang sektor sa lipunan. Kaya marapat daw na bigyan sila ng araw sa isa sa pinakamalaking pista ng lungsod. Samantala, ibinida ng mga magsasaka at barangay officials ang iba't ibang disenyo ng float sa Grand Opening Parade ng Gaming Festival sa Solsona, Ilocos Norte. Ipinagdiriwang din ang Farmers Day sa parehong araw. Ginamitan ng palay, bawang, mais at iba't ibang gulay ang mga float. Ivy Hernando, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa.
na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.